Dahil sa pabagubagong panahon, nauuso po ang trangkaso o flu ngayon. Pero kung malusog po ang inyong immune system na sinasabayan ninyo ng pag-inom ng Lacto-Puffy Health Drink, hindi dapat katakutan ang sakit na ito. Dahil ang Lacto-Puffy Health Supplement ay tumutulong na mapalakas ang inyong immune system upang kayo ay protektado 24 oras. Bring health into your home. Drink Lacto-Puffy. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Alam nyo ba na ang lactobacilli ay may anti-cancer activity na nagpapatigil sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan? At base sa pag-aaral ng mga eksperto, napatunayan na ang Lacto-Puffy Health Drink ay nagtataglay ng live lactobacilli strains at ang pag-inom nito araw-araw ay makakatulong upang makaiwas sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan. Kaya ugaliing uminom ng Lacto-Puffy Health Drink. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto-Puffy. Mabibili na po sa inyong mga suking botika. Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Oras sa Bantay Radio sa Tibuok Kapupudang Pilipinon, alas 8:01. Newsline. Kini mo sa ka radio magazine program nga magatod sa labing labas nga mga balita, makigdugtong sa tinubdan sa mga balita ug mapasabot sa labing dagko nga mga isyu nga naglambigit sa katawhan. Newsline. Dinhi sa Bantay Radio, ang inyong kauban sa kalambuan. Newsline. Hikalaan maayong buntag. Maayong adlaw sa tanan. Welcome sa atong tulumanon Newsline. Kining atong tulumanon Newsline usan ni ka News and Radio Magazine program. Saksak sinagol ni doon ay labing labas nga mga balita, na ay mga komentaryo, na ay matagkaroon og unya mga interview. Kanang panahon nga atong palapdan o palawman ang pagtuki sa importante gyud kaayo nga mga isyu nga doon ay labot sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Ilabi na kitang mga yanong lungsuranon. Newsline! Kini atong programa, gihatod o gidalit, uban ang mga maayong kabubuton sa Lacto-Puffy Worldwide Corporation, ingon man sa iyang sister company nga Asil Laboratories. Igbuhat sa nabantog na kaayong mga organic nga mga farm implements, nga karon gihimalita na pag-ayo sa mga mag-uuma tungod kay ilahanang na matikdan nga epektibo kaayo na ipamakadaot sa yuta kay organic lagi, dili chemical nga mga farm inputs. Mao na ang mga produkto sa Asil Laboratories. Nga inyo nang mapalit pinagi sa Shopee ug sa Lazada. Dire na ta sa atong isgutan karong buntaga, dagharaban ning mga balita ang atong isgutan. Una, katong kalit kaayo nga pagbundak sa uwan sayo kagabi. Kagabi, mga alas 6 o alas 6 pasado ni bundak ang kusog kayong uwan diri sa atong nahimutangan. Ni aman ni mag-base ang Bantay Radio Cebu sa kinapusuran yun. Niya sa sentro sa syudad sa Sugbo. Niya nakasinati mi diri og kusog kayong uwan. Wa man isulti sa pag-asa nga ang uwan gumikan ni sa bagyo o baka weather disturbance apan
localized thunderstorm. Nya tingali kadaghan na mo kadungog unsa ng localized thunderstorm, no? Kadungog na mo ni anang maong pulong pero wa mo kasabot. Ako gani tungod kay wa man ko hingpit makasabot unsa ng localized thunderstorm. Ako ginanggi research kay magiltim sa da. Makonsensyam ta sige lang tagtabi og mga pulong nga kita mismong gatabi wa kasabot. The purpose of communication is to be understood. Maunay purpose gud di ka mutabi aron dili masabtan. Mutabi ka to convey a message unya masabtan ang imong mensahe ngadto sa target sa kinsay imong gitabian. And in this case, kamo diha. We are communicating to the masses. Mga tao nga daghan sa publiko. Unya, localized thunderstorm. Ako gining research. Ang localized thunderstorm di ay mo ang usa ka hamubo lang unya patak-patak isolated weather disturbance that cause heavy rain, lightning and strong winds in a highly specific area while nearby locations experience clear skies. So masabot na to localized thunderstorm. Ang example niya ng mga higala, posibleng mag-uwan diri sa dakbayan sa Sugbo apan sa Talisay wala ra. Local ra diri. O baka ha, diya sa Konsolasyon nag-uwan apan sa tupad nga lungsod sa Liluan dili ra mag-uwan. Mo na localized. Unya mubo ra ni mga higala ang localized thunderstorm. Apan usahay kusog kaing uwan, nga sama niya itong nahitabo gabi, mga 30 minutos raman to diri sa syudad, apan kusog yung kaayong bundak. Kung mo na hinungdan nga naglunop, flood. There was flooding. Kining flood god, in English ni, pero duha sa Binisaya, duha ang kuan ini, duha ang hubad. Doon ay flood nga baha. Doon na sa flood nga lunop. Unsa may kalainan sa baha nga flood? Ang baha mo nang makita na to sa pa, bitaw ka na makaanod ug mulabang ka. Mo nay flood nga baha. Kana ding atong masinati nga magluoy kanang magpundo lang ang tubig taga tuhod o taga hawak apan why current dili ka maanod mahimo ra kag mulabang mo nay gitawag og lunop. So unsa may nahitabo gilunupan ang atong mga karsada diri sa downtown area sa siyudad sa Sugbo kagabi. Wa magbaha. Lain man ang baha kay maanod man ka. Kanang sapa kusog kaing sug katong nahitabo sa bagyong Tino mo to'y baha. Katong dito sa Mananga, dito sa Kutkut Liluan, dito sa Butuanon River, sa Cebu City ug Mandawi nga niawas gani ang sapa. Katong dito sapa baha to. Ang niawas, lunop na to. Kay wa naman to'y current. Igo naman lang gilunupan ang mga sakyanan, mga balay, ug uban pa. So, mo nay atong differentiation. Paghatag kalainan, niining gitawag sa in English og flood. Na ay flooding. Pero duha ka klase ang flooding, lagi. Baha, nga dunay current, kanang peligro kaayong maanod ka, o kanang lunop. Kanang mutubo lang ang tubig di as karsada, usahay musod gani sa inyong mga Pinoyanan, simbako lang. So, localized thunderstorm. Ang hinungdan ni adto kagabi, ug tan-awa karon perti na sang inita. Pero nga naman, unsa may key characteristic sa kining localized thunderstorms? Matod pa sa mga nagtuon sa meteorology, kining mga tagapag-asa, mga meteorologist na sila, short duration. Mubo lang, dili ni magdugay. Dili magdugay ang uwan nga brought about by localized thunderstorm. They typically grow and dissipate within 1 to 2 hours. Mubo lang. Dili mo lungtad usa ka adlaw, usa ka gabi. Limitado ang coverage ato pa gamay ra nga area ang iyang uwanan. Pinakasagaran mahitabo ni mga higala, dili ni mahitabo sa buntag o udto. Adto ni mahitabo sa hapon o gabi. Ngano man? Karon taon-taon akong ipadangat ninyo ngano. They peak during transitional weather periods such as moving from dry to wet. Kana manggong init kaayo ta maadlaw. Nakabantay mo nga muinit sana ang mga karsada kanang mga agiana na to.
Inig-alis nga ana mga higala, the hot air, kanang nana sa hangin, apan init kaayo, musaka na siya. Kanya pagsaka niya na, muabot na siya dito sa ibabaw, sugato na sa bugnaw kaayo nga hangin dito, munang doon ay gitawag og condensation. The warm rising air forms cumulonimbus clouds, often referred to as popcorn convection. Moisture availability, low altitude ug mid-level atmospheric moisture fuel sudden cloud condensation. Sa ato pa makondensed ang kuan ug mapurma ang dagom. Light upper level winds keep the storm concentrated over a single point. Gamay lang, no? Unya og hinay ang horos sa hangin, dili na mapadpad og layo. So, unsa may sagad nga mahitabo? Flash floods, intense downpours quickly overwhelm urban drainage setups. Mao ni ang problema nato mga higala sa syudad sa Sugbo. Dili pagyod o dili nagyod paigo ang atong mga drainage pipes. Labi pa nga tingali pag ting-init, sige taglabay og mga hugaw, mga plastic, kanang mga non-biodegradable, kanang dili madugta ba? Sama sa plastic, dili madugta nga mga butang, pataka na itong labay, nya, mapadpad na, maanod nga to sa atong mga drainage pipes, gamay na lang kayong lungag, inigabot sa mga kusog nga uwan, parehan ni atong nahitabo kagabi, gamay na lang kayong agianan sa tubig. Munang moawas, mulunop diri sa karsada. Daghan ang mabara sa traffic, kay mapagngan sa mga makina sa ilang sakyanan, ilang mga motor, tungod kay giabot na sa tubig ang spark plug, uguban pa nga mga importanteng bahin sa ilang sakyanan. Mauna ang resulta. So dako ning problema sa atong kagamhanan sa syudad sa Sugbo. Ambot doon na ba'y sulbad si Mayor Nestor Archival bago man ito nag-birthday. Doon na ba siya plano o kung saan nga maminosan, mamitigated na to, maminimize ang occurrence sa mga paglunop diha sa atong kadanan. Sa balita ni Ram sa ganinan, minaw ko ang pag-asa niingon nga na ay LPA nga padung pang musod sa Philippine Area of Responsibility apan medium lang, kasarangan lang ang chance o kay gayunan nga mahimo ning bagyo ug makasud gyud sa par. So dili ni maoy hinungdan nga nag-uwan kagabi kundi matud pa sa pag-asa localized thunderstorm. Nya gipadalhan ko sa atong tigpadag balita atong gwapitog maabtik nga amigo si Fred Litihio. Kining advance nga forecast, natural ka ng forecast advance man, pero pila ka adlaw ba nga advance. So ang karon og ugma, karong adlaw matud pa, ang iyang source po ini mao ang Weather Bureau, of course. Kay dili man po na, pareham na nako nga dili meteorologist si Fred Litihio. Apan, dali lang mo simhot og mga balita. Karong adlaw matud pang Fred, sa iyahang gipadangat nga data diri, 50 chance of rain. Possibly, unya ning hapon o unyang gabi mag-uwan sad. Hopefully, dili lang pareha kakusga gahapon o dili lang sad mo resulta og pagbaha. 50 chance of rain karon, apan karong buntag ug hangtod unyang udto perting inita. Ug ugma, gamay-gamay na lang, 30% chance of rain. Apan mga higala, kini nagpahinumdum na to nga ni napunta sa rainy season. Duha ra man sunny or dry season o rainy or wet season. Duha ra ka season din sa Pilipinas. Dili pareha sa dito sa ilang kinon sa tinipong bansa sa Amerika nga upat. Na dito'y winter, spring, summer, or fall. Nas kanta kinon. Winter, spring, summer, or fall. So, hapit ng ting klase, o niya sugod na sang ting-uwan, di ta malimot nga magdadana tag mga payong matagkaroon og unya kung mulakaw ta. Okay. So, mao to mga higala, kung nataas-taas ang pagpasabot ninyo kay
sige man tag-mention lagi anang tungod ni sa localized thunderstorm. Unya hasta ako nga mag-mention ana wa sa ko kasabot fully. Kung unsay buti pasabot anang localized thunderstorm unang ang tambal sa di kay baw mangutana. Kay ginaingon bitaw nga kung mangutana ka mura kag ignorante. Apan kung dili ka mangutana, ignorante ka hangtod sa hangtod. Mga pahinomdom mo na. Newsline! Newsline! Ang daming langaw! Ang baho! Nakakadiri! Problema ba ang hindi kaaya-ayang amoy na dala ng inyong basura? Narito na ang sagot. Enzumo, ang organic disinfectant odor control for industrial, commercial at household use. Iwas langaw. Iwas baho, iwas sakit. Patayin ang mikrobyo sa paligid sa paraang organic. Mag-Enzumo, ang organikong pamatay baho at mikrobyo. Mabaho? Mag-Enzumo! Grow, grow, grow! Uban sa Coffee Grow! Usa kini ka probiotic ang makatabang pag-ayo sa pagpadugang sa nutrisyon alang sa mga kahayupan. Ang pagtuon nga gihimo sa mga taga-UP Los Baños nagpakita nga ang Coffee Grow nakapalambo gayon paghatag og mga eksaktong nutrisyon sa mga baboy o mga alagang manok. Ang mga naggamit ng Coffee Grow nakasinati komento sa pagtubo o pagtaas sa resistensya sa mga kahayupan batok sa mga sakit. Mutubo gayon ang mukita sa Coffee Grow. Ikaw, nasulayan mo na ba ang Coffee Grow? Sinatiya ang mga benepisyo sa Lactobacillus uban sa Coffee Grow Animal Food Supplement. Alang sa imong mga manok panabo, ani ana ang imong gikinahanglan. Lactovet, 100% organic, 100% probiotic, zero antibiotic, patrako, epektibo nga pangontra sa mga sakit-sakit. Garantisado nga likod ug abtik ang imong manok panabo. Mao ginakaluwas sa akong mga manok, healthy na kayo, gani makita naman gikan sa mga piso, sa akong mga stag. Kung gusto gyud Lactobit, maura gyud na nakaayo sa ako ang mga manok. Sa Lactovet, sure winner ka. Digid sa yun ang pagpananom. Ato kining himuong sayon uban sa Lucky Plant. Ang mismong paggamit og inorganic fertilizers mahal na kaayo ug makadaot pa kini sa inyong palawas o palibot. Base sa pagtuon, nagpakita nga ang mga mahigalaong microorganism sa lactoplant magka-half-size pagtubo sa tanom sa natural nga pamaagi. Muabot sa 50% ang imong matigom sa gastuhanan sa papatubo ug paglipay sa 40% nga tubo sa imong maani uban sa lactoplant. Ikaw, nasulayan mo na ba ang lactoplant? Sinatia ang mga benepisyo sa lactobacillus uban sa lactoplant. Gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Kung maghisgot kitang kamunggay, sagad ato kining ipares sa pagkaon sama sa linatan nga manok. Matud pa, manok kinamunggayan. Aman, sayod ka ba nga ang kamunggay mas daghan og vitamin C kaysa oranges? Ug mas daghan og calcium kaysa gatas? Mas daghan og vitamin A kaysa carrots? Ug mas daghan og potassium kaysa saging? Ang kamunggay mubalanse sa imong blood sugar. Mao nga ang kamunggay gitawag og miracle tree. Mga gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Bring health into your home. Enzumo Plus, organic kapang patay sa kagaw ug magwagtang sa kabaho diha sa atong mga industriya, opisina ug panimahe. Santaon ang baho. Patyon ang kagaw nga mo'y hinungdan sa mga sakit. Dili makadaot sa tao, hayop ug sa mga kinabuhi nga nasa dagat. Hinginlan ang langaw, lamok, pulgas ug uban pang mga insekto nga nagdagkagaw. Mahigalawon sa kalikupan, makatarunganon ang presyo. Enzumo Plus is a one breakthrough product in waste odor control. Another quality product of Lactobiotics Worldwide Corporation. Bring health into your home. Lacto Puffy Health Alert. Likayi ang cancer. Ang lactobacilli adunay anti-cancer activity nga mohulong sa pagtubo sa mga cancer-promoting bacteria. Napamatud-an nga ang Lacto Puffy Health Drink adunay live lactobacilli strains.
Ang pag-inom og Lacto-Poppy Health Drink matag adlaw naprotektar kanimo sa mga cancer activity nga mahimong nagtubo sa kalawasan. Inom og Lacto-Poppy and bring health into your home. Bring health into your home. Bring health into your home. Ako si Tita M, ang co-woman sa programang aron ang lungsod masayod mag-Lacto-Poppy aron himsog pirmi. Wa ako magdahom nga mahimo di ay akong biktima sa kahilo sa pagkaon or food poison. Lain gyud ang akong paminaw mo to nga palit na lang na kong gibati nga kasukaon ko para lang sa mga nangaon karon ha. Tulog yun ka bisis nga suka ko, undang, papahulayon ko kadali, then mubalik na sa ngayo ko sa kumbana og usa ka baso nga Lacto-Poppy ug dayon gihurot na ko diretso og inom. Apan sa dihang inom na nako, ikalit magka lagsik ang akong lawas nga murag walay nahitabo. Nagpasalamat kog maayo sa Lacto-Poppy tungod kay gihimo siyang instrumento sa Ginoo aron maluwas ko ni adtong pagka food poison nako. Dili gyud ko mobiya niya. Hinuon ang akong himuon mga higala. Akong ihatod kaninyo mga higala ang maayong balita nga akong na-experience sa Lacto-Poppy kung giunsa ko niya pagtabang. Iaghata mo mga higala kung duna mo'y balatian sa inyong lawas o wa pa mo'y mga balatian, gamit na mo sa Lacto-Poppy tungod kay dako kaayo di ay ni og katabang sa atong lawas. Bring health into your home. Tulungan ang iyong katawan na makaiwas sa high cholesterol, high blood, diabetes, heart problems, o galing uminom ng Lacto-Poppy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home, uminom na ng Lacto-Poppy Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Newsline. Atong tagna karon 22 minutos na pasado alas 8 kini sa atong panag-uban sa Tulumanon Newsline. O kining atong programa mga higala inyong nakita og nadungog pinagi sa Bantay Radio Cebu Facebook live stream ingon man sa atong YouTube channel Bantay Radio Cebu. Nadungog sa ta dito sa South Radio, The Sound of the South 102.9 FM South Radio. Kaya atong kauban ron dito ang atong maabtik nga technician si Ray Quijano Alquizar. Ubansan sa akong sidekick diri. Akong partner diri sa technical department nga si Kinon Siniza. Sama sa akong giingon na lagi, unsa gani atong kalibugan mangutana kita kay kundi ta mangutana. Pero may kitang di kay baw. When you're talking about pangutana, daghan ang utana ron katong nahitabo sa Senado kagabi nga nalagpot na si Senate President Alan Peter Cayetano. Kunya napulihan na ni dili hinon Senate President ang ranggo. Kaya wa man sila kaabot og 13. 12 raman sila. Na 12 na ang minoriya kanhi, itong grupo ni Tito Soto, na 12 sila kay nikalit og tipon dito si Senador Cheese Escudero. Siya ay kanhing Senate President. Dito na unta siya sa grupo nilang Alan Peter Cayetano apan nibalhin siya. Kung nganong nibalhin siya, ato nang isgutan karong taon-taon. Apan ni ay pangutana. Unsa may basihan sa quorum kay ang grupo nilang Win Gatchalian nga mo ay nag-install niya nga Senate President pro tempore. Kanang pro tempore meaning Senate President for the meantime, temporary. Dili siya permanent nga Senate President kay dili pa man sila maka-elect og permanente nga Senate President kay 12 man sila. Ni-acknowledge sila kinahanglan nag-13 ang pag-elect og Senate President. So nagpabilin nga unta si Alan Peter Cayetano na Senate President apan how could he be a Senate President nga minority naman lang sila? So doon ay daghang naglalis ron mga ordinaryo lang ang mga netizen
Nga parehan ako nga mga dili abogado, lakip ng mga abogado, both kadtong mga dili kay iladong abogado, apa nakapasar sa bar, so abogado sila, o kadtong mga giilagyod nga mga di kampanilya na ay mga law dean, nga doon na sila lain-lain nga hunahuna, o ni-constitute ba itong quorum, o valido ba to ang gitawag nila kudita o pag-reorganisar sa Senado, gikan sa grupo ni Alan Peter Cayetano, ngadto na sa grupo ni karon Senate President pro tempore Win Gatchalian. Unsa may basihan sa quorum 50% plus 1. Sa ito pa katunga po nag-usa. Ang 50% plus 1 sana po 50% of 10 is 5 plus 1 6. Mao na sa quorum ko na po ang basis. Ang total number. Na karon ilalisa naman nag-unsa may total number. 24 ba ang senador o 22 na lang kay nagtago-tago si Bato o napriso si Jinggoy. So naa diha ang lalis. Unya para nako di ko mo apil anang lalisa mga higala. Dili ko mo apil kay ligas-ligas na sa balaod. Nikatawas Edward Ligas kakita sa akong post kay ning kog ligas-ligas. Ligas-ligas ganis balaod daghan na maglalis na ay moingon kaning 24 mao gi tinuod. Napoy mingon 22 na lang oy kay dili na maka legally perform their duties. Ang mga senador dili na sila maka-apil sa nila pag-apil nga wa may Zoom participation sa mga deliberation sa Senado. Si Bato nagtago-tago kay doon na siya warrant sa ICC. Si Jinggoy gipriso kay doon na siya kaso sa Sandigan Bayan in relation sa flood control anomaly. So, 22 ba? Kay kung 22, quorum ang 12. Apil ni Chis Escudero. Kay 22 divided by 2 or 50% is 11. Plus 1, 12. Quorum sila. Kung namatod pa doon ay Supreme Court decided case ni ini atong 1949 katong Avellino versus Cuenco. Pero unya na ako isguti. Ako unahog isgot ning mas importante para nako nga kasayuran para ninyo mga higala. Gipadaan ni mo ni nakanindot og naay mga hilig og balita nga sige sag tan-aw, sige paminaw sa atong programa. Gikan ni konsehal ug board member Kuya Nick Pipito sa Toledo City. Iya kong gisharean ani naaman ni sa mga balita pero kuan lagi kanang wa ko kabantay ini, nakabantay na lang ko kay iya kong gipadalhan ining maong balita. Nga ang MAIFIP, mahimo nang maka-apply mo sa MAIFIP, pinaagi sa online. Tungod kay gibutangan na nilang portal. Nindot ni kay nakabantay mo adtong unang unsa nang mga programa gani sa ayuda kanang tupad usa pa tong uban nga nahimo gani ng issue tungod kay gipamulitika na sa mga kongresista. Magkinahanglan una og kuan, magkinahanglan una og guarantee letter. Ora ang congressman moingon nga kani tabangi ni kay kuan ni qualified beneficiary ni. Pero ang ilaha ang tinuod nga qualification kanang kuan kanang pagkakauban sa partido o mo'y iyang mga political supporter. So dili maayo. So nana sa egov.ph portal ang pag-apply sa o electronic MAIFIP. Kanang assistance para sa mga financially incapacitated individuals. So, bao na, mga higala ang maayong balita. Dili na ta magyango-ngo, dili na ta mo amen, dili na ta maghuwat og dugay kaayo, linya kay magkinahanglan tag pagtugot sa congressman una ta nga makadawat sa mga ayuda. Nganong kinahanglang paantuson pamantag dugang? Financially incapacitated ta,
naglisod ta sa kwarta unya naatay problema. Muhangyo pag yun tangad do sa congressman nga ato man ang buhis ang gi-budget para hinabang so dili na tingali na maayo yun. Or dili ginamayo. Kuhaon na to ng tingali. Atong tagna karon mga higal na 30 minutos pasado alas 8 dirita sa atong gisgutan kaganiha. Unsa may inyong hunahuna? Gusto ba tong gibuhat sa grupo nila ni Win Gatchalian, nilang Tito Soto, Ping Lacson, nilang Erwin Tulfo? O dili to balido kay si Senate President Alan Peter Cayetano nga mao'y napalagpot. Wa na mo tunga sa Senado mga higala gumikan kay matod pa niya giilog sa dili maayong paagi. Diha na lang siya sa Facebook live niya sa iyang account sa Facebook. Nag-live na lang siya og dito niya ipadayag ang iyahang agrabyo batok sa nahitabo. Matod pa niya dili ni valid kay ang iyang contention nga 24 gyud ang angay nga basis. 24 man sila sa Senado. So muna nga ang 12 dili mahimong makausab, dili mahimong makakonstitute og quorum. So ligas-ligas lagi ang akong tambag kay kining grupo sad ni kuan ni Win Gatchalian nga mao na karoy mga opisyal sa Senado mo insister man sad nga doon na decided cases ana mahimo ra ang 12. Nahitabo ni atong panahon nga si Jose Abilino ni atong 1949 pagkadugaya na man ta matawa ni. Pero naa may record. Kato si Jose Abilino mo'y Senate President. 24 sad ang senador ni atong higayon na apan dunay usangan ni adto sa Amerika. Buhi pero ni antog Amerika. Unya, wa may Zoom. So, dili siya maka-appeal sa deliberation. Gipalagpot man siya og ang gi-install nga bag-ong Senate President niya itong higayuna. Again, 1949 eh. Mao ang subuanon nga si Mariano Jesus Cuenco. Murag lolo na nini katong atong naabtan nga si Congressman Tony Cuenco. Katong nakugtingog ba? Mao na siya gipasidunggan anang karsada nga MJ Cuenco Avenue. Kanang Martires, MJ Cuenco Avenue. In honor na ni kanhi Senate President Mariano Jesus Cuenco. Siya mo gi-install sa Hibilin. Nang walk out ang mga sakop ni Abilino. Unya, nidangop siya sa Korte Suprema. O ang Korte Suprema, mihukom. Nga okay to. Valid to ang nahitabo. Pero, ang Korte Suprema, basta mga ingon ini na gani nga ligas-ligas, may tungod sa mga rules, mga lagda sa Senado, ubakha sa ubos bay balaoranan, kanang gitawag na tong Kongreso, dili manghilabot ang Korte Suprema. Ngano? Tungod kay nitanaw siya nga co-equal branch of government ang mga bay balaoranan. Lower house and the upper house dili manghilabot. Apan kay sila man ang Korte Suprema may mo interpret sa balaod, ilang gi-interpret nga okay ra to. Kay ibase nato sa pilagi actual nga gidaghanon sa mga senador nga legally maka-discharge pa sa ilang duty. Unsa may ilang duty? Mo attend og sesyon, mo appeal sa mga debate, mo panday og balaod. Unya mo butar, magbutasyon. So mo na ang katarungan sad sa grupo nilang Win Gatchalian nga si Senator Alan Peter Cayetano wa naman mo tambong-tambong, ni boycott man sila ang grupo nila, ni boycott. Unya og siging ingon niya na ang sitwasyon hangtod matapos na lang ilang termino, wa na'y trabaho ang Senado, unsaon naman lang ang mga importante nga mga bills. Mausad niya ang gikatarungan
ni Senador Chis Escudero nga nibalhin siya diri sa pikas nga grupo aron nga mapadayon na sa Senado ang trabaho nga mao ang legislation. Ningon siya, dili nimo exact words but in essence, ako na lang ni i-paraphrase nga niingon si Senador Chis Escudero, nibalhin ko diri aron mapadayon na. Kay og magpabilin tong ingon adto nga sila magsigilag boycott, di sila motambong tungod kay jutay ra sila o niya inig dunay butasyon mapildi sila, mainutil ang Senado nga unsa ka institusyon sa pagpanday og balaod. Og disservice ni dili na ni serbisyo ngadto sa katawhan nga nagpili nila. Of course, mao na iyahang katarungan. Apan dunay daghang nagduda nga ang katarungan nganong nibalhin si Chis Escudero kay nahadlok na siya nga mapareha siyang jinggoy ipapriso sa administrasyon tungod kay duna man po siya kasong giatubang. Kana atuan ang mga pangagpas. Apan ang gibuhian nga justification ni Chis Escudero mao nga aron mapadayon ang trabaho sa Senado kay naguol siya o nasubo siya nga nagpalando nga unsa man ni inutil man doon na may deadlock. Doon ay deadlock tungod kay 12 o 11 na lang gani sila. Kay nakuhaan sila ni Bato de la Rosa nga lagi nagtago-tago gikan sa ICC warrant ug ni Jingo Estrada nga tuan na sa Quezon City Jail. Dili naman to sila maka-participate, maka-appeal sa mga deliberation. So 11 na lang ng supposedly 13 sa pagkapili ni Senate President Alan Peter Cayetano, apan kalit lang silang na 11 na lang. 11 sa ring di aspikas. Manang nibalhin si Chis Escudero aron madusi ug mapadayo na ang mga trabaho sa Senado. So, tingali, posibleng naana siyang unahuna, apan posible sad nga nahadlok siya. Kay gisampulan na sila sa pagpriso ni Senador Jinggoy Estrada. Kung sa may mahitabo, niingon ra ba to si Chis Escudero? Ingon man si Senator Rodante Marcoleta nga karong adlaw magpadayon tong ilang schedule nga investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee, ilang padayonon ang investigasyon sa mga gituohan nilang nahilambigit sa anomalya sa flood control projects. Number 1 sa ilang gipatawag. Nining Senate Blue Ribbon Committee nga ang chairperson mo si Senator Pia Cayetano, niya vice chairperson niya si Marcoleta. Si Marcoleta gitingali agresibo ini nga mangutana imbestigar sa gipatawag. Number 1 sa lista, Martin Romualdez, ang kaning speaker. So, doon na sa mga nagduda ron kay galaan nga ang grupo sa administrasyon gustong mupugong mo nang gimaniobra nila nang danigid silang mga tao aron mausab ang liderato sa Senado ug dili mahinayon ang pag-imbestigar nila ni kanhi Speaker Martin Romualdez may tungod sa flood control. Apan sa laing bahin, doon na sa pasangil ang mga midapig sa administrasyon nga mo na hinungdan nga gikalit og kudita sa grupo nila ni Alan Peter Cayetano. Ang kanhing liderato ni Tito Soto as Senate President aron sila na magkontrolar og ilang kalabanan si Vice President Sara Duterte nga nagatubang og impeachment. So, murabag personal o politikal naman ng ilahang mga interest. Kung matinuod na ba? Which is dili sad lisod tuuhan nga naanang mga hunahuna grupo sa administrasyon gustong pugnan. Nga dili mabulabog sila si Speaker Martin Romualdez katingali og mutug-an panikin sa paylaing daghan nga involved sa flood control anomaly. Posible kay na. Diri sa speakers, posible kaayo nga kining grupo nilang Alan Peter Cayetano, Rodante Marcoleta,
tuwa man dito si Bongo, tuwa man dito Robin Padilla, Amy Marcos. Ang ilang gusto sila say magdominar sa Senado kay sila rabay mga senator judges aron ilang kapanalipdan si Vice President Sara Duterte sa umaabot nga impeachment trial. So, murag puro dunay problema ang duha ka grupo sa administrasyon ug ang grupo sa mga Duterte. Puros dunay problema. Kay duna sila'y puros mga dunay tulubagon ning duha ka mga kampo. Unya kita nga mga yanong lungsuranon, unsa man ta? Na may tulubagon ang kampo nilang Duterte, ni apoy tulubagon ang kampo sa mga Marcos. Unsa man ta? Magpili-pili po tag Marcos ba o Duterte? O mumandar bataan ning duha ka mga kampo nga hoy pagtarong na mo. Tugan mo tinuod. Nanikas mo sa among buhis o wa? Atong takna mga higala, alas 8:41. Pabutang pagpadayon sa atong tulumanon human sa mga pahinumdom. Newsline! Newsline! Sobrang epektibo lalo na sa mga pananim at trusted na maraming farmers sa buong bansa. Una na dyan ay ang Lactoplant na isang organic foliar fertilizer na pumoprotekta laban sa acidity ng lupa at nagbibigay ng magandang nutrisyon na nagre-resulta ng malaking 40% increase ng pagdami ng bunga. Sunod ay ang Icon na isang organic insect control na nagtataboy ng mga insektong sumisira sa mga pananim dahilan ng pagkalugi ng maraming magsasaka. At ang panghuli ay Antika na nagtatanggal naman ng pagkalanta at pagkasunog ng dahon na sanhi ng bakterya at fungus. Lahat ng to ay non-toxic, 100% organic at higit sa lahat, safe sa kalusugan ng mga farmers. At ito pa ang good news, proud locally made nga din pala to dito mismo sa Pilipinas. Available ang Icon, Antika at Lactoplant sa iba't ibang lugar sa Luz Vimin. At available nga pala ito sa online para mas convenient sa'yo. Nasa comment yung link kung saan ka makakakuha. Andito na lahat at para talaga to sa mga magsasaka sa buong Pilipinas. Bring health into your home. Lacto Puffy Health Alert. Sa mga mahiligon sa party, dili kalikayan ang makainom og alcoholic drink o maka-experience og hangover. Ang presence of alcohol sa dugo mo'y hinungdan sa paglabad sa ulo ug pagkalipong. Ang Lacto Puffy Health Supplement nga gi-analyze sa laboratories in Norway adunay amino acids na makapalagsik sa kalawasan ug maka-counteract sa epekto sa alcohol. Likayi ang sobrang pag-inom og alcoholic drinks. Inom og Lacto Puffy and bring health into your home. Health into your home. Bring health into your home. Ako si Buboy Fernandez, isip trainer ni Manny Pacquiao. Gikinahalan nga perming lagsik ug abtik ang akong panglawas. Ang akong sekreto, Lacto Puffy. Dugay na akong nagainom niini. Sugad pa kaniadto. Kung gusto mo nga kanunay nga alerto og protektado, Lacto Puffy, sekreto sa mga champion. To your Gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Nasayod ka ba nga ang tao mahiligon mo kaon og prutas o utanon layo sa risgo sa chronic diseases? Ang utan og prutas o tinubdan sa potassium, fiber, folic acid o vitamins A, E ug C. Ang potassium makatabang sa pagmintenar sa imong blood pressure ug ang dietary fiber gikan sa utan makapaus-us sa blood cholesterol level ug sa risgo sa atake sa kasing-kasing. Mga gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Bring health into your home. Bring health into your home. Kung
Aron magdaghan ng bad bacteria sa kalawasan, musangput kinig mga balatian. Mahimong masumpo kining tanan, kaya niya na ang kasulbaran. Lacto Puffy, tinubdan sa good bacteria, umas na ilan nga probiotics, nga mo'y mupugong ug musumpo sa pagkuyanap sa daotang kagaw. Lactobacillus Food Supplement, Lacto Puffy, 100% natural, may gipiling edad. Tanan, mahimong moinom sa Lacto Puffy, aprobado sa Food and Drug Administration. Health into your home. Kung ikaw ay may hika, hyperacidity, ulcer, diarrhea, constipation, arthritis at hemorrhoids, ugaliin na ang pag-inom ng Lacto Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa iyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy Health Supplement. Mabibili na po sa inyong mga suking botika. Tulungan ang inyong katawan na makaiwas sa singaw, tonsillitis, ubo, hyperacidity, dysmenorrhea, tagihawat, sakit ng ngipin, sore throat, lagnat, allergies, skin diseases, at sinusitis. Ugaling uminom ng Lacto Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotic drinks na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy Health Drink. Mabibili na ito sa inyong mga suking botika. Bring health into your home. Ako si Najib Razol, ay sintay 1 anyos na akong edad. Dinhi ko sa Algeria, sa Cebu. So what I do is inom ko Lacto Puffy. Inom nimo, ma-feel nimo nga katong stomach disorder nimo, kanang sakit bitaw nga magdagandagan dinhi sa imong sulok-sulok. Mawagtang na siya. Ma-revive ka. Katong imong magsigad panungab, mawagtang na siya. Bring health into your home. Alam nyo ba na ang lactobacilli ay may anti-cancer activity na nagpapatigil sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan? At base sa pag-aaral ng mga eksperto, napatunayan na ang Lacto Puffy Health Drink ay nagtataglay ng live lactobacilli strains at ang pag-inom nito araw-araw ay makakatulong upang makaiwas sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan. Kaya ugaliing uminom ng Lacto Puffy Health Drink. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy. Mabibili na po sa inyong mga suking botika. Bring health into your home. Lacto Puffy Health Alert. Likayin ang bad breath. Usa sa mga hinungdan sa bad breath mo ang nahibiling food particles sa baba na i-decompose sa mga bacteria na mo'y hinungdan sa bad odor. Ang Lacto Puffy Health Drink dili mo produce og bisan unsang bad smelling substances tungod sa good bacteria nga anaan niini. Ang pag-inom og Lacto Puffy Health Drink makahatag og fresher breath, strong teeth, and gums. Inom og Lacto Puffy and bring health into your home. Bring health into your home. Newsline. Balik ta sa atong tulumanon mga igala. Doon na natin naibiling 12 minuto sa atong panag-uban sa Newsline. Nining atong Thursday episode sa maong programa. Programa din sa Facebook, sa YouTube, gingon man sa South Radio 102.9 FM. Katong akong gisgutan ganiha bahin sa maifip nga mahimo nang ma-applyan online. Dili na ta maglinya-linya o niya magpakilooy sa mga politiko. Ang Department of Health nipadaga na niining pamaagi nga kung mo apply mo sa maifip, unsa ganining maifip? Mao ni ang Medical Assistance for Indigent and Financially Incapacitated Patients. MAIFIP. MAIFIP. Mahimo na mong mo-apply. Kini siyang programahan di ay, by the way. Ipasiugdahan ni sa Department of Health. Inabagan usab sa Department of Information and Communication Technology kundi ICT. Mahimo na ninyong ma-access sa eGov PH application.
So doon na naging special app nga gigamit sila niini aron ang publiko kadtong mga beneficiary sa medical assistance for indigent, kabos o financially incapacitated, mao ra man gihapon kanang way kapasidad ba sa kwarta apan mga pasyente dunay mga sakit, mao ni ang maifip. Pareba itong AKAP, ayuda lang sa kapos ang kita program. Kang kuan man to, kani Speaker Martin Romualdez. Bisag kining maifip gipamulitika ni nila. Mo ni nga nindot ni nga development nga gibuhatan na gyud og application nga malayo na gikan sa influence sa mga politiko ug maka-avail na sa hinabang ang mga kabos na tong kaigsuunan nga dunay ilang mga pasyente. Mga kabos nga pasyente o baka kabanay sa mga kabos nga dunay sakit, kabos og financially incapacitated, synonymous raman ni. Mahimo man nung dili kayo kabos apan financially incapacitated, tingali hapit na dunay trabaho, dili gyud siya kabos apan niya nang higayon nga dunay nagkasakit sa ilang pamilya, apiki gyud kay siya sa kwarta, mahimo siyang ma-avail sa maifip. Kung saan man ni pag-apply, preparahon ninyo ang mga dokumento, gather soft copies, kanang PDF copies, ang mga tiguang, posible nga dili na kaayo makamaon ini, so pamalihog mo sa inyohang mga paryente, inyo habang mga anak o inyo bang mga apo nga familiar sa internet, aron sila mo accomplish sa mga angay i-fill out ni ini mga higala. Prepare your documents, access the portal, go to the DOH MAIFI portal, select patient registration, and fill out the necessary information. Kanya, submit request, the portal's guide to apply assistance, and upload your scanned documents. Important details to remember. Hinumdumin ninyo. No more politician signatures. Amo na ni kaniadto ang gitawag og kanang guarantee letter, pirmahan sa congressman, pirmahan sa mayor, pirmahan sa gobernador aron makumulate ka. Apan ang nahitabo dili ang mga deserving yun lang, kundi hasta ang mga dunay kapasidad, wa ma-financially incapacitated, dili kabos. Apan kauban sa partido o baka leader o supporter sa politika, nagtrabaho ni adtong milabayng eleksyon aron pagpadaog niining kandidatuha unang ilang gantihan nga bisag dili pa qualified, dili deserving, ilang pahatagan ining hinabang gikan sa maifip. Karon, no more politician signatures. Unya hospital workers, if you encounter issues applying online, the fastest way to get help is to directly approach the medical social work or malasakit center at your nearest DOH accredited hospital. So maining balita mga higala. Nindot na kainding balita nga dili na magkinahanglan og pirma sa politiko ang pag-avail niining programang maifip sa Department of Health. Kung gitabangan sad kay importante man ang Department of Information and Communication Technology, laing department, DICT, nakigtambayayong aron mapatuman nga anha na sa online ang registration ug application aron maka-avail sa mga hinabang sa maifip. 6 minuto sa dili pa ang alas 9 mga higala. Laing atong tukion ining atong tulumanon mao ning balita nga napasar na gyud sa ubos nga bay balaoranan. Napasar na nila ang Anti-Political Dynasty Bill. Ilaning napasar on third and final reading sa ubos nga bay balaoranan sa pa sa Kongreso by a vote of 267 in favor, sa pa 267 ang nibutar, 20 ang nisupak, 7 ang ni-abstain. Kanang number nga 267, dako na kayo na. Amazing kayo na mga higala considering
nga kaning mga congressman kasagaran ni ana puro na dunay political dynasty sila ha. Congressman na sa ilang distrito, posibleng gobernador dito silang probinsya, ilang asawa, ilabang igsuon. Doon na sila ikaw galingong political dynasty. Sa study, ang atong komposisyon sa Kongreso karon doon ay mga 60% nga 60% labaw sa katunga ni ana nila doon ay mga political dynasty. Mo na nakaingon kog makapahingangha. Amazing. Makapakurat nga dunay 267 congressman who voted in favor nga ipatuma na ang usa ka anti-political dynasty law. Apan kini, happy development ni kun atong isgutan ang Kongreso, apan kanang magbuhat og balaod ang atong mga baybalaoranan kay bicameral legislature man ta. Bicameral meaning duha, two houses of Congress. The lower house nga mao ning Kongreso dunay 318 ka mga sakop, and the House of the Senate nga dunay 24 ka sakop, referred to as the upper house. Ang upper house nato mga higala inutil paunta. May na lang kay si Chis Escudero ni tapon diri sa pikas nga grupo, nahimo na silang 12, una na reorganize na nila ang upper chamber. So, makapadayon na ni. Apan human sa ilang reorganisasyon, natudlo si Win Gatchalian nga Senate President pro tempore, walang una sila muhinga niya nga Senate President kay dili man po na mahimo. Kay kinahanglan mag-13 aron pagtudlo og Senate o pag-elect og Senate President. So pro tempore lang una, meaning Senate President for the meantime. Nakaiwa man si Alan Peter Cayetano, siya mo'y acting Senate President. Acting lang. Dili yun full-fledged nga Senate President. Kaya kinahanglan lagig 13 kabotos ang mo elect o Senate President. Pero going back sa anti-dynasty law o anti-dynasty bill, napasar na ni sa ubos baybalaoranan, the Senate has yet to pass its own version of the anti-political dynasty bill. Duha na ka version. Version sa House, humana. On third and final reading, napasar na. Ang Senado, wa patingali sila kaatiman ani kay nagsige pa sila ilugay kinsay ma Senate President. Nagsige pa sila og ligwatay kinsay mangulo sa Senado. Tungod lagi ni ining duha ka mga katarungan. Usa gustong mo protect sa administrasyon aron dili matuki ang kung matuki man gani dili kaayo ang flood control anomaly nga makaigo sa daghan o yamot nga mga political allies, congressmen and senator nga political allies sa administrasyon ni BBM. Posible kay na. Og sa laing bahin, doon na say mga tao nga nagtuo. Nga kining grupo nilang Alan Peter Cayetano gustong mo'y mangulog yun. Sila mo'y mga opisyal sa Senado, inigsugod na sa impeachment trial ni VP Sara aron ilang kapugngan ang pagpagawa sa mga ebidensya. Nga mao niya ay makapakita sa publiko nga sadaan ang atong Vice Presidente. So, iyahay niglaban sa mga manok mga higala na kalimta na nga ang angay ginunta nilang labanan unahon yung laban mao kita nga mga yanong lungsuranon dili ang mga politiko. Ug dinhinining tungura mga higala akong takupan ang atong tulumanon. Atong tapuson pinagi sa pagpasalamat sa tanan nga mga nitanaw ug naminaw. Please like, subscribe, share. Ditanaw sa atong Facebook live stream o baka diha sa YouTube. O gatong naminaw lang diha sa South Radio 102.9 FM sa Karkar, Cebu. Newsline! Newsline! Singan sa akong mga technicians on board.
kinon sinisa diri sa studio. Ingon man ni Ray Quijano Alquizar sa South Radio sa Karkar, sangan sa Lacto Puffy Worldwide Corporation ug sa ASI Laboratories. Ako si John Carillo. Mayong Huwebes sa buntag kaninyong tanan. Newsline. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.